Mga kareal, isang electric fan na naman ang gagawin natin ngayon. Dinala ng may-ari at babalikan na lang daw niya. Ito daw ay minsan ay umaandar tapos namamatay, minsan umaandar tapos namamatay. Ibig sabihin, papatay-patay ang electric fan na ito. Obserbahan natin. Bago natin isaksak sa outlet, checkin muna natin ang resistance gamit ang ohmmeter. Nakaset sa times 10 ang ating range. Dapat ay calibrated po yung tester. Ayan, calibrated. Gumagana, ayan o. Nakatapat sa 0. So pwede na po natin gamitin yan. Ang gagawin lang po natin ay ikakabit lang po muna natin yung dalawang test probe sa dalawang terminal ng AC plug ng electric fan na ito para ma-compare natin kung may resistance siya. Yan, pumalo po ang ating meter pointer. Kasi naka number 1 na po yan, ilagay natin sa number 2. Ihitin lang natin sa number 2. Ayan. At may resistance pa rin. Tapos ilagay naman po natin sa number 3. Pansinin ang meter pointer. Ayan. Musog po ng konti. Gumalaw. Pakanan. May resistance po yung speed number 1, 2, and 3. I-off natin. Ayan, namatay. Normal po ang reading ng electric fan na ito. Isaksak po natin ito sa outlet dahil ito naman po ay good resistance. Nakasaksak na. Tapos, obserbahan natin ang electric fan. Ilagay natin sa number 1. Ayan, gumagana mga kareal. Ayan, umiikot ang LC. Okay naman. Tapos number 2. Ayan, lumakas. Kasi good resistance po yan. Number 3. Ayan, mas malakas. Pumapagaspas na siya. Normal po yung ikot ng electric fan na yan. Okay, patayin. Pero ang sabi ng may-ari ay ito daw ay namamatay-matay, minsan umaandar, at namamatay din. Bunutin, tapos isaksak ulit. Subukan natin, paandarin. Ayan, ayaw na. Pero nakasaksak po ang plug ng electric fan. Ayan o. Ayan, diretso dito. Pero naka number 1, ayaw na. Number 2, ayaw na rin. Number 3, ayaw rin. I-zero natin. Namamatay-matay nga ito mga kareal. Bunutin ulit. Ang gagawin po natin ay checkin po natin at hahanapin natin kung nasaan yung naglulos na connection sa circuit. Baklasin lang po natin ito. At habang binabaklas ko po ito, maraming salamat po muli sa lahat ng mga subscribers ko dyan na nakaabang at binabantayan yung mga upload video ko. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Doon po sa lahat ng mga nag-like and comment sa nakaraang latest video ko. Katulad ni na Sir Danilo Mercado, Narciso Suelto ng Calamba, Laguna, Bobby Redubla Rejero, si Dario R, Annex Ong, Oscar Tumagan, Alex Magrampa, CK Trading, Edgardo JR Dato ng Bataan, Sir Jun, Donato Matias ng Malibay, Pasay City, Nuni Garcia, Alex Paroni ng Camarines Sur, ganun din po kay Sir Lorenzo Advincula Jr. ng Tansa, Cavite. Maraming salamat po sa inyo mga sir. Sa lahat po ng mga silent viewers ko dyan, alam ko po naman na nanonood kayo kahit hindi po kayo nagko-comment. Maraming salamat din po sa inyo. Mega shoutout po sa inyong lahat dyan. Okay, nabaklas na po natin mga kareal at nalinisan na rin natin ang alikabok gamit ang paintbrush. Ngayon ay ang gagawin natin dito para makita yung loose connection, gagamitan lang po natin ito ng multimeter. At ang multimeter po ay ililipat natin ang range kahit sa times 1, times 10, times 1K, pwede po yan. Pero ang gagawin po natin ngayon ay ililipat po natin sa buzzer. Nakita nyo yan? Doon natin itatapat yung selector knob para makapag-check tayo ng loose connection sa circuit ng electric fan na ito. So basic procedure lang ang gagawin natin mga kareal. Sa buzzer na setting, magbabuzzer po siya kung sakaling connected ang isang linya. Ito, katulad nito, pag pinagdikit yan, shorted yan, may continuity, ibig sabihin po ay may connection yung dalawang test probe sa dulo. Yan, nagsalubong. Okay, ganun lang po yan. Sa pag-check ng loose connection sa electric fan, tingnan natin dito. Ito po yung dalawang terminal ng AC plug ng electric fan. Ididikit lang po natin dito. Maghahanap po tayo ng loose connections. Nakakabit na po yung isang test probe sa dalawang terminal ng AC plug. Iso-short lang po natin yung dalawa na yan. Tapos, ito po yung AC line cord at ang kabilang dulo po niyan ay ito, line 1, line 2. Yung line 2 nakakonect sa common terminal or wire ng motor. At yung isang linya na line 1 connected naman sa common terminal ng selector switch ng electric fan na ito. Ayan. Diyan po tayo mag-check ng continuity.
kung buo yung AC line coil. Huwag agad natin papasukin yung motor para checkin doon, baka nandito lang sa unahan. Sundutin lang po natin itong linya ng line 2. Yan, narinig nyo? Tumutunog siya, bumabaser, ibig sabihin connected po yung kulay blue. Ayan, lipat po natin sa kulay brown dito. Sundutin lang natin ng ganyan. Ayan, yan po ang walang connection. Yung kulay brown na nakakabit sa common terminal ng selector switch. Wala pong buzzer. Samantalang sa kabilang linya, yung kulay blue, meron. Ayan o. Tapos ito, wala. So, ang problema, nandito sa cold. Walang problema po ang motor kasi minsan may nasusukat tayong resistance at normal. Minsan ay nawawala-wala kaya namamatay-matay po yung electric pan na ito. Ngayon, hanapin natin kung sa kable or sa plug. Ngayon, isa-isahin natin ang check. Isang terminal na ito. Tingnan natin kung ito yung blue. Siya po yung kulay blue. Bitawan. So, sa kabila yan, wala. Baliktarin lang natin ang ganyan. Wala yan. Kasi ito po yung kulay brown. Itong isa na to. Sundutin natin. O, meron na. Kanina wala. Ibig sabihin, ang kulay brown na ito na wire ay naglulus ang connection. Minsan ay connected, minsan ay disconnected. Ulitin natin. Ang gawin natin para hindi tayo na hihirapan maghanap. I-clip natin itong isang test probe tapos i-connect sa dulo ng brown. Ayan. Ito po alligator clip. Connected siya. Bitawan lang. At tingnan natin kung nandito ang loose. Sa kabila ay ito yung kulay blue. Ito yung kulay brown. Alugin natin. Yan, nawawala-wala mga kareal. Yun, kita nyo? Pag nasa ganyan ang position ng plug, cord, nawawala, bitawan, meron. So, pag binitawan, nagkakaroon. Pag hinatak, nawawala. Okay, nandito po ang problema. Yun, nawawala. Confirm na nandito po ang problema sa puno, sa ilalim. Puputulin lang po natin ito. Yan. At papalitan po natin ng AC plug. Biyakin lang para maghiwala yung line 1, line 2. Tapos balatan yung mga dulo. Dalawa. Ayan. At lalagyan po natin ng bagong AC plug. Ito po yung bagong ipapalit natin. Maganda ito dahil matigas yung kanyang terminal. Kahit medyo matigas yung outlet, kaya siyang isuksok. Dalawang terminal. Ito, isang linya. Ito yung line 1. Sundan lang yung ginagawa ko mga kareal kung kayo ay mga wala pang idea. Pero sa may mga idea na, skip nyo na lang po ang video at proceed kayo sa iba pang video ko. Ang sira po nito ay loose connection lamang. Pero hindi ito madali sa mga wala pang idea at gustong matuto. Stay lang kayo dyan, manood hanggang matapos ang video. Baka makatulong ito, makadagdag sa inyong idea. Ayan mga kareal, mapapansin ninyo na dalawang terminal na nakakabit. Pantay po yan, sabay. Saka po natin yan ilalagay dito. Magkahiwalay po yan, di magkadikit. Ganyan lang po ang connection yan. Yung pagkaputol ko nung balat, may tira. Para may kasama po sila na iipit doon sa gitna. Para medyo makapal. Kasi kung yan po ay laman lang ang natira, manipis po yan at maluwag. Yan, nakaipit siya dyan. Paipit lang ng ganyan. Medyo makapal siya. Hanggang loob ay may balat. Tapos ibalik lang po yung kanyang tornilyo. Yan, dito. Yan. Okay, nakakabit na. Mapapansin niyo na yung pinalit natin ay ang plug ay may butas at ang stock na tinanggal natin ay walang butas. Kaya mas madali po ngayon testingin dahil may sutan. Test probe, ayan o. Ayan. Kasi connected na po yon, wala pong loss kahit galaw-galawin natin ito. Ayan o, yan. Dalawang linya na ang nakakabit. Tapos yung line 1 doon. Ito. Ayan o, wala na akong loose connection. Ulit-ulitin lang natin. Yan, continuous po yung tunog ng buzzer. Ibig sabihin po yan, kahit alugin, paikot-ikutin. Yan o, wala. Dahil ang ginawa po natin ay good na at wala ng loose. Pagka ganyan, okay na po yan. Pwede na nating testingin yan at hindi na yan maglo-loose kahit isaksak pa natin sa outlet. Tanggalin natin ito. Tapos ito ipapakita natin sa may-ari dahil ito ang may problema. Kaya namamatay-matay ang kanyang electric pan. Sa mga nag-comment na bakit daw ganito yung plug na kinakabit ko sa electric pan, mahinang klase daw ito. Hindi po ito mahinang klase. Mas maganda po itong gamitin. Mas matibay po ito kaysa dito. Dahil ito po ay umaalog. Ito hindi. O, ganun lang po yun.
Ngayon ay ibabalik lang po natin yung kanyang iba pang parts bago natin testingin. Okay, ayan mga ka-real, naibalik na natin at nalinis na natin rin yung mga parts niya. Saksak natin sa outlet. Ayan, kasaksak na. Lagay natin sa number 1. Ayan, umikot mga ka-real. Ilagay natin sa number 2. Ayan, lalo lumakas. Ayan, number 3. Ayan, naka-number 3. Mas malakas ang ikot. Ventilated na siya at makakaiwas na siya sa overheating. Kanina po walikabok yan. Kahit alug-alugin po natin ang kable, ayan o, hindi po yan mamamatay. Ayan o. Good na po yan, 100%. Pakilike and share naman po para malaman din ito ng mas nakakarami. At hindi lang tayo ang matuto, pati sila. Ito po ang aking munting channel. The real life, Big X, real vlog. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.